Ah, bago na to ha. Last time dito tayo palagi. This is new ha, nakakatuwa. I'm amazed. Kasi guys, every time na pupunta tayo dito, iba-ibang weather, di ba? Kilala niyo si Boracay Daily? No. Wala kasi siya. Ako magkatao sa Boracay na. Ang daldal ko, no? Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Another day, another travel vlog. And pansin nyo naman, nasa NAIA Terminal 3 ulit tayo guys. Ano ba yan? Palagi na lang. Okay, so guys, for today's video, wala tayong international flight for this month muna. Now, we are going to, or actually, let me say, we are going back to Boracay. Yan, yay! Yay! Bakit nga ba tayo babalik? Bakit nga ba tayo babalik ng Boracay? So wala namang event, may kailangan lang akong i-meet, may kailangan akong gawin, ganun. Okay? So nandito tayo sa departure hall ng NAIA Terminal 3 guys. Nandito tayo sa may Bay Area ng Cebu Pacific, which is A and B. And in front of me, hello po. In front of me kasi mga tao. Ayan o. Nandito tayo sa dulo kasi, alam niyo ba, nung nag-Bangkok tayo, di ba, parang nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo ng quick, nagkaroon tayo ng quick guide sa process na international, di ba? But this time, since meron tayong domestic flight, naisip ko na wala pa ata tayong domestic flight na step by step or ultimate guide. So ngayon, meron pa naman tayong isang oras nagbabalak akong gawin. Pag-isipan ko. So actually guys, katatapos lang natin mag-check-in sa Cebu Pacific. Nakapag-online check-in naman na kasi tayo. And nag-open naman guys ang online check-in for 48 hours up to 1 hour before your flight or 2 hours before your flight. I'm not sure kung 1 hour or 2 hours before your flight kasi magdidepende yun kung international or domestic. Lalagay ko na lang dito. Tapos, meron ulit tayong luggage, check-in luggage na 20 kilos and may hand carry tayo kasi nandito yung laptop ko na 7 kilos. And kung mapapansin nyo, marami tao dito. Kasi ito na yung mga naghahatid at saka nagsusundo lang na hindi naman pasahero. Bawal silang pumasok dito sa may pinaka-departure area. Kaya dito lang sila nakatambay sa labas, naghihintay. Tapos, meron naman kayong options na bumaba sa ibang floor. Like, pwede sa arrival, sa 4th floor, kung gusto niyo at saka dito sa 3rd floor. And then, napansin ko kasi diba nung nag-Bangkok tayo, nung nagkaroon tayo ng step-by-step guide dito sa loob ng airport for international flight, hindi ko napakita sa inyo yung 4th floor. Kasi nga, sabi ko sa inyo, parang almost half of the area sa 4th floor ay nire-renovate. At let me show you. So ayan na siya, nakikita nyo, dati meron niyang McDonald's dito, tapos may mga shops yan nandyan. Tapos, yun ulit yung mga shops, Mary Grace, may racks, and then dyan din sa taas guys, yung connecting bridge going to doon sa kabilang side. Kunyari kung nakastay kayo sa mga hotels, or gusto nyo magstay sa mga hotels na meron doon sa kabilang side, then you have the options na dito, tumawid lang, hindi nyo na kailangan mag-taxi. Okay? And I've heard na doon sa taas, meron niyang guys free shuttle. Like yung parang mini golf cart lang na iahatid kayo from dulo to dulo. Okay? Yun lang. Napakita ko lang. Masaya ako eh. And currently it is 6:07 na. And ito pa pala yung hindi ko napakita sa inyo. Though hindi siya domestic for international flight guys, di ba napakita ko sa inyo yung immigration. Sabi ko, nakahiwalay na yung immigration ng OFW. So ito pala siya. So dito siya, lalabas pala kayo. If ever OFW kayo ayan, yung kulay blue na yan. OFW immigration. Tapos, alam niyo naman na meron na rin sariling lounge ang mga OFW, which is ito. Ayan, nasa labas pala siya. O di ba? Tapos, dito naman sa gilid, hindi na tayo lalabas. Ay, ano ba, lalabas ba o hindi? Dito, pag dinire-diretso niya, may escalator yan at saka may elevator going to the 4th floor at saka sa ibang floor. Pero dito, yung escalator niya going to the 4th floor lang kasi ito yung going down. Hagdanan lang. So again, 4th floor is mga shops pero nire-renovate na to. Pero feeling ko naman may daanan pa rin dito. Tapos ang 3rd ng departure, offices sa 2nd, 1st is the arrival. Okay? Tara!
lakad tayo. Ang masasuggest ko sa inyo guys, for domestic flight naman, you need to be at least 2 to 3 hours before your flight. Nandito na dapat kayo. Kasi nga, syempre, baka traffic, baka mahaba yung pila sa mga airline counters, baka mahaba yung pila sa security check. And this time, since domestic tayo guys, walang immigration. Alright? Again, if ever magbubook kayo or magpapahatid kayo, you can request na mapadrop dito sa gate number 5. Kasi pagpasok nyo sa gate number 5, ito na yung bubungad sa inyo, yung counter ng Cebu Pacific. Cebu Pacific lang to pero hindi ko alam sa iba. Parang based sa nakikita ko, gate number, ito kasi yung gate number 5. Cebu Pacific is ito. Ay, ito may escalator going down. So ibig sabihin meron pa something sa taas. Feeling ko, yung nasa dulo yung Jollibee, akitin ba natin? Ang aga-aga, no? Kakasimula na ng vlog, tinatamad na naman maglakad-lakad. Hindi, iniisip ko lang kung saan. So anyway, check nyo na lang sa mga monitor kung ano yung bay number ng mga airlines ninyo. Kasi baka yung iba nag-iiba-iba. Pero based sa nakikita ko, sa gate 4, pag nagpahatid kayo, nandito ang ANA, nandito ang Air Canada, nandito ang Air Asia. Gate number 4 ha. Tapos, napakita ko naman sa inyo kung saan kung saan kayo pwede magpa-weigh ng mga luggage ninyo, di ba? So, doon lang yan sa bungad. And then, aside from doon, meron ding wrapping service doon na 180. Di ba? Kabisado ko pa. So, itong immigration, malulungkot ako, pero syempre mas masaya pag dito tayo sa Boracay. So now, ito na ang departure na domestic 4 for security check. Oh, bago na siya guys. Ay oo nga, nagbago na siya. Lumiit na. Bago na lumiit na. So dito naman, you just need to present your boarding pass at saka yung inyong valid ID. Okay? So again, walang e-travel dito ha. Ayan, pwede na ka pumasok and then security check na. Balik tayo dyan mamaya. Akit muna tayo sa taas. Check natin kung ano pa ba yung pwede nyong i-expect kapag nandito kayo sa NAIA Terminal 3. O ito pa pala. Pag pumasok kayo ng gate number 4 ulit, United Airlines. Okay. Tapos gate, yung nakikita ko lang ha, bakante itong gate number 3. Gate number 2 naman, Emirates. Okay. So akit tayo dito. Tara. Yun yung ano, yun yung parang perks mo pag hindi ka nagmamadali kasi maaga ka. Yun yung sasabi ko sa inyo, kaya mas okay na yung maaga guys kasi marami kayong tatambayan dito. So pakita ko sa inyo yung 4th floor. Oh, okay, may bilihan ng mga pasulubong na dito. Ayan. Tapos, ayan guys, tignan nyo. Diba tama nga yung sinabi ko nung nag-Bangkok tayo na almost half of this floor is nire-renovate na. So hanggang dito na lang siya. So may, ano ba to? Bat and body ba to? Kasi hanggang dito na lang siya, then wala na, ayan na siya. And then, dito naman sa kabilang side, okay pa. Pero yung sa likod din yan guys, sarado na rin. So let's have a look. Take a look. So ganito kaaga guys kasi maulan. Hindi ko alam kung may bagyo, pero maulan na naman kaya expect nyo wala masyadong tao. Sige, maglakad-lakad pa tayo kasi maaga pa. Ang yabang no, maaga pa eh. Lakad pa tayo kasi nga hindi ko napakita to sa inyo guys para naman if ever meron ulit tayong international flight next month, hindi na tayo dadaan dito or hindi ko napapakita sa inyo, diretso na agad tayo dun sa airport ng bansang pupuntahan natin. Okay? So tama na muna sa NAIA updates just in case na lang meron talagang big updates ulit. Kasi September naman na. So October, November, December. Oh, lapit na. And guys, Merry Christmas everyone. This is the best time of my life. Charing. Ayan. Anong meron dito? Ayan, kompleto pa. Ayan, may Jollibee pa dito. May mga upuan. Merong pancake house. Tapos ito is, ano lang, parang lugawan or pares. Tapos yung Uncle John. Masarap yung mga chicken dyan in fairness. Try nyo. Dyan ako kumain one time. Domestic. Meron akong domestic flight. Tapos mga lugawan yan. Mga tapa. Mga silog. Tapos dito naman is lugawan din, may binalot, tapos sarado na. Ayun. 'Di ba? May CR din doon. All right. So yun lang. At least napakita ko sa inyo para
Next time siguro ng pagbalik natin dito, baka kompleto na to. Like renovated na rin to, or sabihin natin talagang totally shut down na to or close itong buong 4th floor. Pero I doubt, ang daldal ko, no? I doubt kung i-close nila kasi syempre yung kumbaga parang kumikita rin naman sila dito sa mga shop na to. Okay? So, ang gagawin natin, bababa na tayo dito. Ay, doon tayo sa may escalator. Ayan, si Kuya. Ay, ang taray, oh. Wait, napansin ko lang, may rest and go din dito. Di ba nakita natin to sa sa may Thailand, sa Bangkok, sa Suvarnabhumi Airport, na pwede ka magpahinga. So dito naman, 50 pesos for 10 minutes, 100 pesos for 20 minutes, 150 for 30 minutes, 300 for 1 hour. Kailangan nyo lang mag-download nung app. Uy, pwede nga siya. Rest and go nga talaga siya, guys. Kung gusto nyo mag 2 hours, di ba? Not bad, 600. Pero wag lang kayo hihilik. Hindi tayo pwede dyan. Alright, so tara, kita-kits tayo sa baba. And by the way, ito pala, pag bumaba kayo, kailangan nyo mag-present ng inyong mga boarding pass dito sa nagbabantay, kasi hindi kayo pwedeng bumaba kung hindi kayo pasahero, kasi nga departure hall to. Okay? Papakita lang natin yung boarding pass natin, then bababa na tayo. Okay, so I think we are done here. Ang gagawin lang natin, papasok na tayo sa security check. Wala na kayo papakita. Wala naman ako nakalimutan. Sabihin ko lang ulit, guys, o remind ko lang kayo na kapag may domestic flight kayo, hindi nyo kailangan magbayad ng travel tax at hindi nyo kailangan mag-fill up ng e-travel kasi hindi kayo papasok ng immigration. Okay? For international flight lang yung mga yun. Tara! So regarding this, dito sa may nagbabantay, bago tayo pumasok ng security check, so kailangan natin i-present ulit yung ating boarding pass at saka isang valid ID. So guys, when you say valid ID, may mga listahan naman tayo. You can search Google kung ano yung mga legit na valid ID or tinatanggap as a valid ID as a Pilipino. Okay? Kasi ganito, for sure naman, alam niyo yung nag-viral last time na about kay Phuket. Meron siyang domestic flight, tapos ang pinresent niyang valid ID ay passport. So ang mga utaw, ang mga tao, binas siya na bakit daw ginagamit ang passport, domestic flight lang naman daw siya. Feeling niya international daw yon or whatsoever, in Chuchu, Kemerut. So syempre nabash siya doon. Pero guys, let me tell you na valid ID rin ng passport. If you don't have any other valid IDs at sabihin natin passport lang talaga meron kayo, it's legit. Okay? Tinatanggap ang passport at tatanggapin ang passport. Hindi sila pwedeng umarte. Kaya wag din kayong umarte kung passport ang ipipresent natin dito. Okay? Kasi mag-travel muna kayo. sa mga nang away kay Phuket. Hindi ako nagpapaano kay Phuket, pero kawawa naman yung tao kasi magbabiyahe lang yung tao para mag-relax, mag-chill, tapos bilang ganun, hindi pa siya nakakapunta sa, I think sa Boracay nga ata yun. Hindi pa siya nakakapunta ng Boracay, binash na siya ng mga tao. So anyway, don't do that kasi valid ID is still valid ID, kahit ano pa yan. Okay? So ito na ulit. So guys, alam niyo naman yung mga bawal dito, di ba? Yung mga liquid, more than 100 ml, yung mga perfume, mga lotion, kahit even toothpaste, bawal yung mga lighter, bawal yung mga, lalagay ko na lang dito, mga flammable materials, bawal yung mga gunting, nail cutter, baka matutulis na bagay, ganon. Maraming bawal dito. Kung mamahalin yung mga perfume ninyo, yung mga gamit niyo at ayaw nyong itapon dito just in case na kumpiskate, kumbaga parang iwan nyo na lang sa mga bahay niyo, or kung may check-in luggage kayo, lagay nyo sa check-in yung mga ganon na bagay na alam nyong bawal dito. Okay? Kasi ang ginagawa ko, kunyari meron akong tumbler. So, syempre, tinatapon ko yung laman. Tapos sa loob naman, maraming water refilling station. Currently, 6:21 AM. So, tara, pasok na tayo. Let's go! Papakita lang natin yung ID at saka boarding pass, ha? A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng security check. We are cleared. And now, nandito na tayo sa sa boarding area. Ayan. Yeah. Okay, so tara, pakita ko sa inyo. Alright, so ano bang expect natin dito? Ay, by the way guys going back dun sa sinabi ko sa inyo na airport lounge. Sorry naman kung i-add ko palagi dito, yung about sa international. Kasi yun yung mga na-miss kong information nung nag-ultimate guide tayo or nag-step by step tayo nung international. So anyway, ito yung A lounge ulit.
katabi niya yung Pugs. Tapos sa Marhaba daw guys, which is nandun. So again if gusto niyo mag-walk-in guys, nandun sa dulo ng Marhaba. Pero for international lang yan ha. Wala kasing direct access dito pag nasa domestic kayo. So for international passenger lang yan. Marhaba kung gusto niyo mag-walk-in, that's 2,500 pesos. Ang A-Lounge, that 2,000 pesos. And ang Pugs naman ay 3,000 pesos. So anyway, may nag-comment kasi sa atin guys na ang Marhaba daw tumatanggap pa rin ng credit card. Union Bank daw at saka BPI. Pero I'm not sure ha. Ayun, check nyo na lang. Kasi ang alam ko talaga, yung iba dito, tinanggal na yung tie-up niya sa mga credit cards. Kasi nga, nililesen nila yung mga customer na pumapasok dahil nire-renovate na nga sila. Lumiliit na yung parang pinaka-pwesto niya. Tapos, ang alam ko, ay ito. So guys, as of September ulit, for domestic, wala na po yung Pugs domestic dito. Which is nandito siya. Yan. Ito may Fantastic Chicken dito. Chicken. Fantastic Kitchen. Ayan. Tapos dito yung dating Pugs domestic. Wala na rin po. Ayan. I'm not sure kung magkakaroon na. Tapos may Siomai King, may Jamaican. Uy, gusto ko tong Jamaican guys. Actually kung gusto niyo magtipid mode, ayan. Itong Siomai King. Tapos itong Jamaican. May Perinos bibingka dun sa loob. At saka Chow Mein noodles. And then, ayan yung mga TV screen. Tapos may Cinnabon dito. Ayan. Punta tayo sa isang screen. Kasi, hindi pa natin alam kung anong gate natin. Ayan, marami nakapila. Tapos merong airport cafe. Sumasakit yung talampakan ko talaga. Oh my God, may canceled flight. 131 tayo. Okay, so may mga ATMs din dito. Euronet. At saka Bank of Commerce. Oh, ito rin, merong Chimcha Shui, dim sum. Tapos may toilet dito. Ano pa ba? Ayan, ito guys yung waffle. Madalas bumibili ako dyan. And samurai. Tapos, hindi ko na lalakarin. Hindi ko na lalakarin guys hanggang doon Kasi yung usually ang Cebu Pacific na Boracay guys is sa baba. Bababa tayo dito. Ang bango noon, ano yun? Ay, yung waffle, ang bango. So anyway, kapag dinire-diretso niya, puro gate na yan. Gate 118 to 120. Tapos meron dyang Highlands Coffee. Meron din ata. Sige nga. Yan ako lang kung ano meron. Ayun, ang dami. Mga kababayan natin na magbabakasyon domestic. Tapos ito pala, dito ako madalas bumibili ng mulak and saimada. Pampasalubong natin sa mga staff ni Ann ng iDalicious at saka ng Boracay iPass. Wala kasi akong cash. Wala rin akong wala naman yung Gcash ko. So, hindi muna tayo magpapasalubong ngayon. Ito yung Highlands Coffee na sinasabi ko sa inyo. Ay, kaloka naman, yung 1025 na Boracay is cancelled. Okay. Ito, Highlands Coffee. So, CR muna tayo. Tapos hindi na tayo maglalakad CR lang tayo. Sige, wait lang. Alright, so gagawin natin ngayon is bababa na tayo sa ating boarding gate 131. Actually, nandun yung yung escalator. Pero dito merong lift. Kung gusto nyo lang. Dito tayo. So tapat lang ng Mulak and Saimada. So, yun lang yung papakita ko sa inyo guys ha. Tapos mabilisan tayo na process from parang DIY transfer pa rin. Check natin kung may bago pa pagdating natin sa Boracay ha. Okay. Ang maganda dito kay Cebu Pacific, nag-message siya na nagpalit daw ng gate 133 na 133A. Okay. Tapos alam niyo naman, 'di ba? Pag Boracay, ang sistema is sasakay pa tayo ng bus. Tapos yung bus na 'yon, dadalhin tayo sa plane mismo. Ganun siya. Tapos ang maganda dito guys, sa Boracay, 45 minutes lang naman yung biyahe. Kaya parang hindi ka makakatulog. or bahala na. Pero actually inaantok na ako. Sanay kasi tayong sanay tayong tulog ng ganitong oras. Tapos magano na lang tayo. Tatambay tayo somewhere sa Boracay. Bahala na, mamaya ako na lang kukwento, okay? So wala namang bago dito. Bali, sasakay tayo ng bus. Tapos babiyahe na tayo. Pagbaba natin ng Katiklan Airport, saka na lang tayo mag-iisip kung kukuha tayo ng Boracay iPass or magmamanual muna tayo this time. Okay?
Ah, dito pala. Ito. Ayan, upo muna tayo dito. Ayan. So, yun lang guys. Wala namang bago, okay? So, kita-kits na lang tayo sa Boracay in 3, 2, 1. 1 hour later. Alright, so finally guys, we just arrived here sa Caticlan Airport. So, hindi pa ito yung Boracay. Pabiyahe pa tayo. Okay? So, ayan yung airplane natin. And ang flight time, inabot lang ng 45 minutes. And ang maganda dito, ay! May baha agad dito. Wait lang. Umaarte agad. So, going back, sa Manila guys, sobrang maulan. Tapos pagdating dito sa mismong Caticlan, ayan, maaraw. Diba? Ganda. So, syempre, ang unang gagawin natin is pumasok sa airport para kunin yung ating luggage. Then, mamaya kwentuhan tayo ng process na gagawin natin. Kasi naisip kong mag-DIY muna ulit at hindi tayo kukuha ng Boracay iPass. Muna ha. Pero may i-discuss ako sa inyong bago regarding Boracay iPass. Okay? Sige. Pakita ko sa inyo yung dadaanan. Welcome to Boracay Airport. So guys, pakilan din natin this year. So wait lang January, March, May, June. So pang 5th time this year. Nakakatuwa lang. And welcome to Boracay Airport guys. Ah, bago na to Last time dito tayo palagi. Mukhang binuksan na rin nila to. Check natin. Bago to. Sabi ko sa inyo eh. Okay. So, looking at this, parang ganun din. I mean, saan yung luggage? Ah, okay. So, bago nga guys. So, dito sa part na to, merong toilet. Merong quarantine, pero hindi ko alam kung anong quarantine na yan. And then dito. Oh, okay. This is new. So magkabila ang side. Bukas na to guys. Hindi ko alam kung kailan to binuksan, pero bago to. The last time we were here was in the Father's Day. Independence Day, tama. Na inabutan ng Father's Day. So ayun. Wala lang, cute lang kasi bago. Ano to? Office or seminar? Parang feeling ko may niluluto sila. Charing. Hindi kasi may mga ano may oh my god, mukhang immigration. Oo nga. Uy, kasi nakikita ko Philippine passport. May Philippine passport guys, may immigration nga soon. Hindi ko lang alam kung ano yung direct flight. May Bureau of Custom, merong immigration. So magkakaroon na siya ng international flight. Meron na siguro direct flight ulit from sana South Korea ulit, no? Para mas dumami na naman yung turismo dito sa Caticlan. So anyway, ito na yung mga luggage natin. This is new nakakatuwa. I'm amazed. Kasi bago lang siya. Okay. Sige, syempre, paano tayo makakalapit? Hinarangan na naman nila. Diba? Si Okay. So wait ko lang yung luggage natin, di ba tayo nagmamadali. And currently, it is 8:50 AM. Ayan, dumaan na yung luggage natin. Pero paano ko makakaan? Hinarangan. O di ba? Paano ko makukuha yung luggage? Kaya lang hindi man tayo nagmamadali. Huwag lang sana tayong abutan ng ulan. Kasi parang sa nakikita ko parang biglang uulan any moment. Di ubusin na muna natin itong mga to. So anyway, nakakatuwa. Ayun nga, may quarantine kasi. Di ba ganyan? Quarantine, immigration, tapos Bureau of Custom. Di ba pang international yan? Dumaan na ulit yung luggage ko. Wait, nga pala. Ayun na ulit. Wait lang.
Kasi ipadaanin natin. There we go. Naalala ko, marami nga pala akong kaibigan dito na taga dito sa Boracay. So, tatanungin natin kung meron na bang direct flight dito ng international kasi nagbabadya na sila oh. Nakakatuwa lang. Wala lang. So, share ko lang. So, ayan oh, merong Bureau of Custom, may scanner at hindi pa siya ginagamit. So, ibig sabihin, paulit-ulit ako diba? Pero ibig sabihin, sooner or later, magkakaroon ng international flight dito. Nakaka-amaze. Diba? Siyempre, pag gumagana na to, no video recording. Eh, hindi pa naman gumagana. Ah, okay. So, dito rin pala yung labas natin. Oh. Doon kasi tayo palagi. Dito tayo lumalabas palagi. Tapos may toilet dito. And then, ito na yung labasan. So, paikot siya talaga. Wait lang ha. Ay, bago na rin to. Oh, Bank of Commerce. Ang cute. Okay, so, mukhang pinaghahandaan nga nila kasi for sure, money changer to. Money changer ba to? Tapos, may ATM. Ah, okay, bangko. Hindi siya money changer. Bangko siya. Mini bank. From 9 AM to 4 PM. Pwede kayo mag-withdraw dito. Taray. Welcome to Boracay. Tapos ito naman, smart. Kung may mga foreigner kayong kasama na gusto ng SIM card. Ayan. And then, labas na tayo. Tara. So if ever guys, may mga sundo kayo, like yung mga hotels niyo, may service dito. Dito na mismo. Check nyo na lang yung mga pangalan ninyo or pangalan ng hotel dito sa gilid. Ayan. Ayan. May hirap lang tayo. Mag-DIY lang tayo. Nakakainggit. May Movenpick, merong Crimson, merong Shangri-La. Eh, di sila na. Charot lang. So, anyway, di ba DIY tayo? Mamaya ako di-discuss yung bago guys sa Boracay iPass ha. Hindi ko siya na-try at hindi ko siya matatry for now kasi parang mas gusto ko siyang i-try kapag kasama ko na yung family ko. So, bali by November na guys, pagbalik natin ng November. So, again, ito, may mga window dito, mga counter. Kung gusto nyo ng mga ano, kung gusto nyo ng mga transfer. Ayan, mga bayan. Suyurin nyo. Nakikita kasi akong gwapo. Wala pa kasi kanina mula sa airport. Ano ba yan? So ito, DIY ulit tayo. So, tapos medyo mainit. Okay, di magpapawisan na naman tayo. So ayan, alam nyo naman na to, di ba? Tricycle, 150, good for 2. Kung dalawa kayo, tag 75 pesos kayo. Ganon. Bawal yung mga ano, bawal yung mga trolley dito sa labas. Napila pa kasi naghihintay pa ng mga tricycle. At hindi ko rin pala alam kung sa Cagban tayo. Cagban tuloy. Kung sa Katiklan Jetty Port or sa... Saan yung isa? Alam, nakalimutan ko yung isang ano, port. Paghabagat. Nakalimutan ko saan yung port. Sige, actually alam naman na ng mga ano yan. Alam na mga tricycle yan. So bali ang vlog natin guys hanggang ano lang ha. Like hanggang makarating na tayo sa hotel natin, then separate vlog na yung ano, yung hotel natin. And by the way, we are going to stay sa Eurotel Boracay. Bagong bago. When I say bago, ngayon ko lang siya matatry pero hindi bago yung hotel. kasi nga biglaan tayo dito, 'di ba? So yung nahanap kong hotel, ang mamahal na yung mga check kong hotel. So ang napansin ko na yung Eurotel ang medyo okay, pasok sa aking budget. Solo lang ate. So walang change sa ano, sa pamasahe. 150 pa rin pag kahit solo. Tapos kung dalawa kayo, 75 pesos. And hanggang 3 ata ang tricycle. Good for 3. Isa lang din. Tama yung pilo. Thank you po. Salamat. Ayan, ganda na panahon guys. Salamat. Pero huwag kong payo balik ko na kuya. Payo pa nga? Oo. Alag ko, may kuwait ng tambot sobol. Inapo, prata na ito long. Isa lang yan. Ikaw lang mag-isa siya.
Kailan mo to kaya? Okay, Nis. Hanggang kailan ba ang box nito? Tatlo, sir. Tatlo? Tatlo, apat. Ito naman, sir. First, iba. Kano sa price again? Bale, 150 rin. 150? ang dalawa kayo kasaktik. Ikaw sa different sa sir. Tatlo. Tatlo, kasi 425. Mag-apat lang. Tatlo lang. Parang 75 isa. Katiklan. Okay. So guys, balik tayo sa Katiklan Port pala. Katiklan Jetty Port. Thank you kuya. Gano'n, one. Okay, salamat. Hindi, balikan ikaw. Karon lang? Ganun. Dito lang muna. Dito lang. Dito. Yan, sige. Thank you. O, yung araw. In fairness. Ayan, oh. Ganda. ang ganda ng araw. Ang init. Hindi ako nakapag-sunblock. So anyway, look at the people, guys, ha. May holding area dito kung may mga siguro mga service. Pag may mga service, ayan. Tapos dito tayo papasok mamaya. Anyway, ito. Ay, pakita ko pala sa inyo, ganito karami yung tao dito. Dami, di ba? Sabi ko sa inyo guys, kahit anong season, mapahabagat, kahit sabihin natin maulan, may bagyo, tinatao palagi ang Boracay. So, nasa sa inyo na lang na pag nanding nyo dito, umulan, umaraw, tuloy dapat ang laban. Tapos, so anyway, ito pala, di ba sabi ko sa inyo, meron akong friend dito na taga Boracay. Na-confirm ko sa kanya, sabi ko, ano yung direct flight dito sa Katiklan? Kasi meron ako nakitang may immigration, may customs. Sabi niya, Taiwan daw guys. Nakakatuwa. Ala, yung mga taga Boracay staff, nakita na ako, ngumiti na sa akin. Hindi pa ako nakakapag register. Tapos yun. So anyway, yung mga tao. Actually, looking at yung loob, wala pa naman masyadong tao. Tapos, ito pa pala, ang Boracay iPass guys, may kalaban na. Ano ba pangalan ng kalaban nila? Wait lang kasi may contact ako sa isa sa mga staff ng Boracay iPass. Basta meron na rin guys na parang Boracay iPass din na hindi nyo na kailangan pumila sa dito sa terminal fee, sa environmental, automatic pwede nyo na siyang i-prepay bago kayo pumunta dito para at least, ayun, dire-diretso na kayo. And mamaya ko i-discuss yung sa Boracay iPass kasi ang init na dito. Ang init na dito. Gusto ko parang pag-discuss ako doon sa may aircon. Ay, hello po. Hello po. Welcome to Boracay. Oh. Okay. Last June. Ayan po. Hello. Kalamba, Laguna. Yes. Shout out. Group Group picture tayo, group picture. And 1, 2, 3. And nice meeting you po. Enjoy Boracay. Enjoy Boracay. Creepy, ano mo? Sige ba? Ingat po kayo. Enjoy. Diba? May nakakakilala pa sa atin. Taga Calamba, Laguna. Actually, aside from Boracay iPass, marami na rin nag-offer dito ng ng boat service at saka trike service. Meron pa nga mga door-to-door. Ayan, yung mga booth na yan, puntahan nyo lang kung gusto niyo. Pero syempre, expect nyo na may convenience fee. Like siguro mga 100 plus. Dito tayo sa Boracay iPass. Hello! Kamusta? Paano, di ba may transfer na kayo? Yes po. Kailangan ba a day before? Or pwede naman like ngayon? Pwede naman sir a day before, pwede naman po ngayon. O kayo ngayon. Sa pag-book po sir, Oh, kaso di ba yung transfer nyo from airport. From airport? Okay. So pag nandito na, di ano na? Kayo mag-book, yung ma-avail po ninyo is yung half on, half off na bus and Tricycle. Okay. So yun. Bali kasi, yung isa sa mga
bago dito sa Boracay I-Pass, meron na rin silang transfer. Like, yung transfer nila, may susundo na sa inyo sa airport. Tapos kasama na yung bayad dito sa terminal fee, environmental fee, tsaka boat fee. Tapos kasama na rin yung tricycle. Parang door to door siya guys. Mismong iahatid kayo sa inyong mga hotel. Eh, hindi ko muna siya gagawin kasi mag-isa lang ako. Bibigay ko sa inyo yung information mamaya. Meron pala ako noon, may copy pala ako noon. Ayun. Nalagay ko dito guys, so bali 860 pesos per person, minimum of 2 packs, yung economy transfer package nila. Tapos yung premium transfer package naman is 1,735 pesos per person. Round trip na yun guys ha. Wala na kayong ibang babayaran. Lahat ng gastos nyo sa pamasahe from airport, susunduin mismo kayo sa airport hanggang makarating kayo sa inyong mga accommodation, yun na yung pinaka fixed price niya. Diba? Basta gagawin namin siya sa pagkasama ko yung family ko para naman worth it. Kasi nga yung economy nila, good for 2 dapat. I mean, minimum of 2 packs. Tapos yung premium naman, 1,700 per person. Eh kaso, nandito na tayo. Dapat i-avail nyo siya bago pa kayo pumunta dito sa Caticlan Jettyport kasi yung sundon nyo from the airport na mismo. Airport to seaport, mainland to island, seaport to hotel. Round trip yun guys ha. Kaya ano panintay nyo? Nag-Boracay I-Pass na. Ganun dapat. Yung kakompetensya nila guys is Let's Go. Pero hindi ko pa natatry syempre. Eh, mga kaibigan ko na itong mga nasa Boracay I-Pass, mas mababa daw sila na convenience fee. Kasi dito sa Boracay I-Pass, parang round trip, ang convenience fee is 85 pesos. Tapos ang sa Let's Go ata is 75 pesos. Parang just for 10 pesos, di ba? Ay, kilala ko naman sila. Yun nga lang, wala tayong pang salubong ngayon. Sorry naman. Ay, hello! Basta. Okay lang. Wala, hindi ako nag-register ngayon. So, ano po? Sige nga, magano nga ako. Register. Sige, Wait sir. lang. May internet ka, sir? Meron. Nagpupunta ba kayo dun sa Saan po? sa mismong Boracay? Sa port, sir. Okay. Doon hanggang port lang. Pero minsan, pag gagala po, gano'n. Gala. Ako. Hello! Oo nga eh. Wait lang ah. Sige, sir. Yung sa economy kasi namin, sir, half on, half off siya, sir. So, parang mag-aantay din kayo sa highway. Saan ang drop nun? Yung mga station 1, station 2, yung sa highway lang. Pero hindi siya like door to door. Pero pagbas. Kung ano nila malapit. Oh. Yung premium. Yun ang door to door. Ay, hello! O, diba? Ngayon ko lang. Ma? Busy. Oo nga. Oo nga, palagi kang hapon eh. Kaya minsan na. Oo nga eh. Sige na. Ito nga nakita ko yung speedboat ninyo. Nakakatuwa naman. Oo, diba? Marami ng options. Oo nga eh. Sa kumusta naman ang daloy ng turista na kumukuha? Okay naman. Lalo na kasi may transfer na. Sige. Maganda to. November ka pa pala. Oo, November pa yung baka i-try ko to sa November, yung premium. Eh, mga staff ng Boracay I-Pass pala. Nalugalisin nga pala. Kaya sila. Tuloy ako nakabili ng pasalubo kasi wala. Biglaan lang. Gawin na lang next November pa. Parang almost 2 months, no? Every 2 months. Talaga. Mabilis lang kasi, 45 minutes lang yung biyahe ng plane. Diba? Ito, November, marami akong followers na pupunta dito. Sinabayan nila kasi ina-announce ko kung anong date. Pati next year sa Lay Boracay. Tara na. Tara. Bye. Bye-bye. See you next time. Dito na kayo guys. Mag-book na kayo dito sa Boracay I-Pass. Mabuhay! Usually ba anong oras? Ay, pati bag. Mas okay pala dito kasi aircon. Dito kasi sa kabila. Saan ka nakapwesto? Scanner. Sa scanner. So, ayan guys siya. Wala na rin masyadong tao. I think let's go. Oh. Let's go. Oo nga eh. See you soon again. Siya nga unang nanap ko, sabi ko nasa si Anika. Lumabas sila din. Si IC nasan? Mamaya pa. Ayan. Galing. Ay, makakapagpahinga na din. Okay. Thank you.
Saan? Ditong court? Sige, dito na lang muna. Dito na lang. Dito ka lang? Oo. Wala pa naman. True. So, ba umupo muna doon sa loob? Picture tayo dito. Diba? Mag-Boracay iPass na kayo, oh. Mga friendly sila dito. Bye-bye. Bye-bye. Ingat Message ha. Ingat, ingat. Hindi ka ba pupunta ng Boracay? Bye-bye. Anong bet, sir? Ha? Anong bet? Ito, 44. MB cart. Wala pa naman tao. Kaya mo? Kawawa naman si tatay. Dami kasi nating ano. Dami nating luggage. Ayan. Siyempre bibigyan natin. Oo. Thank you. Ingat. Thank you ah. Ang single mo number ko. 44. Doon sa dulo. Thank you. Water! Muna tayo po. Dito muna tayo. Diba? Dito muna tayo guys. So bali number 44 tayo. Nasa dulo. And ito na. Nandito na tayo sa bangka. Pinupuno. Medyo onti pa yung taong pumapasok dito. Currently, it is 9:42 PM. Usually, ang tao dito is... Ang pinaka-rush hour nila is 11. In between na yan, tanghali. Thank you Lord for the amazing weather, di ba? Maulan sa Manila pero dito maaraw. Actually ganun guys pala. Ito yung parang napapansin ko, kapag maulan talaga sa Manila, maganda yung panahon dito. Maulan talaga. Kumaway sa mga ano. Kumakaway. So yun, kapag maulan sa Manila, maaraw dito. And look at that. So ayun, kung gusto nyo guys, i-try nyo na yung kanilang premium. Ma-experience yung van transfer from airport na mismo yon going dito, tapos speedboat. Actually, nung mga times na hindi pa kami nagpa-vlog, palagi kami kumukuha ng Southwest na transfer door to door. Parang ganun din siya guys. Like, may susundo sa inyong van, aircon yon, going here, tapos speedboat going to Boracay or Cagban Port, tapos van transfer naman going to your accommodation, tapos door to door, as in iahatid mismo kayo kahit sa beachfront pa kayo. Ganun siya. So yun. Okay, so sige, kita-kits sa Cagban Port, okay? Sa mismo Boracay na island. See you later. A few moments later. Finally, we are here. Finally, yan. Boracay dagat na naman, no? Like, oh. Uy, ang ganda na tubig. Ang ganda. Bakit ang ganda ng tubig ko? Parang sarap tumalon bigla. And so, guys, welcome to Cagban Jetty Port. Yes, na yes. Ganda ng tubig talaga ng Boracay. At nakaka-relax siya, in fairness. Nagpa-assist na tayo kay Kuya. Kasi, wala eh, walang ano. Actually, itong bangka natin, hindi na siya nagpuno. Siguro mga ano lang. Ang capacity niya nasa 60 ata, parang nasa 40 lang ata yung hinintay niya, tapos umalis na. And ang biyahe guys, parang mga nasa 10 minutes din. Ang ganda oh. Diba? Sagot. Ganda ng Boracay, diba? Kaya nga nandito tayo palagi eh. Pang 5 beses na. Hello Boracay. Yan. Ito guys yung bagong McDonald's. Open na siya sa Station 2 Beachfront. Diba? Dyan lang ko eh. Oo, dyan lang. Yan. Dyan lang sa ATM kuya. Okay, thank you. Thank you ha. Ito siya guys, yung terminal nila dito. May potato corner doon, which is favorite ko. Tapos ito ulit yung Boracay sign. Tara, check natin. Pero hindi na tayo mag-ano. Hindi na natin pupuntahan. Ulit-ulit na lang tayo. Ito. Tapos may ATM dito ha. RCBC at saka Euronet. Ay, na-enjoy ko yung kulay ng dagat. Uy. Yan, diyan ka muna. Ang ganda. Ganda guys oh. Parang akala mo hindi galing dito. Kasi guys, every time na pupunta tayo dito, iba-ibang weather, di ba? Tingnan nyo. Clear nung ng mga bundok, kita-kita.
last time na nandito tayo, habagat, di ba? Hindi ganito. Ganon. Hello. Ayun lang. Di ba ang ganda? May mga naglilinis, nag-hi sa akin. Ayun. Andun sila. Bago tayo mag-tricycle, ito na yung pinaka-last step natin going to our accommodation. Yung accommodation natin, alam niyo yung nagstay tayo, di ba, sa Red Coco Inn de Boracay. Tapos may isang road tayo na pinasukan kung nasaan yung Azalea, kung nasaan yung Peri-Peri. So doong road na yon, doon ang Eurotel. Kabisado naman natin. So yun yung last step, okay? Kung ayaw nyo pala ng mga ganong transfer, then ang kailangan nyo lang gawin, still magdi-DIY kayo, tricycle ulit from airport going to Katiklan Jetty Port, tapos mag-fill up kayo, mag-register kayo doon manual. Pipila kayo sa mga counter kung saan kayo magbabayad ng terminal fee, environmental fee at saka boat ticket. Tapos sundan nyo lang yung kung saan tayo pumunta, kung saan tayo dumaan, and then pagdating nyo dito, kayo na yung makikipag-haggle kung magkano yung papuntang accommodation nyo. Makipag-haggle talaga. Pinakamalapit guys, siguro hanggang station 2 is 150, tapos pag mga station 1 onwards na, nasa 200, tapos pag pinakadulo pa, syempre 300 na. Kayo na lang bahala dun sa distance, dun sa layo. Okay? Ano ba? Pahabol. Ay, ito pa pala. So yun na nga guys, confirm na meron ng direct flight ang Taiwan dito guys. So if ever, kunwari, from taga dito kayo, gusto niyo pumunta ng Taiwan, o kaya from Taiwan, gusto niyo pumunta ng Boracay diretso, go na go. Wait lang So nabasa ko guys na yes, you can fly directly from Taiwan going to Katiklan via Royal Air Charter, being one of the airlines that offer this service with a flight time of approximately 2 hours and 30 minutes. Kaya pala, nakakatuwa, di ba? Ang galing-galing kasi, di ba? Ang ano natin, ang masinsin tayo sa mga nakikita natin, alert tayo. Kaya nung nakita ko talaga, sabi ko, oh my God, ba't may immigration, may custom, tapos may quarantine? Oh, ibig sabihin, meron nga international flight. And yes, Taiwan. Oh my God. At nakakatuwa dito guys, yung mga hotel na magaganda, like mga 5-star or 4-star to 5-star hotel, may sarili silang guys, may sarili silang mga ganyan, yate or bangka. May nakita kong Movenpick, merong Shangri-La, may The Lind, may Mandarin. Nakakatuwa no, pag gusto niyo magpasosyal. Again, nasa Cagban Jetty Port na tayo ha. And ito yung parang pinaka-original nilang port guys kapag maganda yung panahon. Pero pag habagat, doon kayo sa Tambisaan, which is doon pa. Tapos sa Tabon Port yung inyong baba galing airport. Tricycle, Tabon Port, bangka hanggang Tambisaan, ganun siya. Okay? Ayan, 10:14 pa lang guys. Ang check-in time natin sa Eurotel ay 2. So iwan muna natin itong luggage natin. Tapos bahala na kung saan tayo pwedeng pumunta. Okay? Sige. Oh, private na lang. Ay, ito. Eurotel lang. Isa lang? Pila doon? Azalea yun, di ba? 150? Sige. Thank you. Aray ko. Paulan pa lang ba or tapos na? Simpleng araw, umulan. Matumal ba? Pag no? Maulan talaga? Buti nga, inayos na nila tong dito, kalsada. Tapos lang to. Kaya nga Yun. Thank you kuya. Dagdag ko na ito ha. Thank you ha. Alright guys, so nandito na tayo sa Eurotel. Ayan ang ating accommodation. And syempre, yung ating hotel tour, yung check-in at saka yung room tour, tapos yung breakfast. Bali, isang vlog na lang yun lahat, okay? So for now guys, that's really it. Thank you so much sa pagsama sa akin going here sa Boracay for the 5th time. And sabi ko nga sa inyo, hindi nakakasawang pumunta dito sa Boracay. Kahit anong season pa yan. Diba? Ayun. So yun lang guys. And again, thank you so much. Kung nagustuhan nyo yung video natin from airport going here, please like this video and share sa mga alam yung pupunta sa Boracay anytime soon. Alam nyo ba yun? Gutom na ako eh. Sorry naman, gutom na ako. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin
sa mga susunod pa, kahit sa masulok ng mundo, mapa-domestic or international. And syempre, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night, everyone. Thank you so much. Mwah.